Dapat marunong tayong bumitaw dahil mas okay na maging malungkot ngayon kesa magdusa sa panghabang buhay na kasama siya. If you have the chance to work with Filipino actors, who would you want to work with? Alden Marion, right? Alden Marion. Alden, Richards, and Marian Rivera. Yeah. Wow! Hello Kathden fans! So ito na nga ha, ang bagong rumored girlfriend ni Daniel Padilla ay kinukumpara kay Ma'am Catherine mga kasombreros. Kasi si Ma'am Kyla Estrada yung parang napapabalita ngayon na bagong girlfriend ni Sir Daniel Padilla. Tapos kinumpara dito yung suot ni Ma'am Kyla Estrada doon sa Star Magic or ABS-CBN ball, na naka-blue. Tapos si Ma'am Catherine doon sa may kanyang fresh event sa BeautyCon sa MOA mga kasombreros na sa SMX Convention Center. So, sabi dito, ex-girlfriend ni Daniel Padilla, si Ma'am Catherine. Tapos new girlfriend ni Daniel Padilla. Sino bet nyo sa dalawa? So, sa atin, syempre, wala na namang tayong, parang hindi naman natin karapatan na pumili pa sa dalawa mga kasombreros, at saka parang hindi naman tama na, although yung mga tao talaga hindi maiwasan na kinukumpara kasi nga yung present at saka yung past, para sa atin ay kung ano yung desisyon ni Sir Daniel Padilla, go lang siya. Ang para sa atin ay importante ang Kathden ay safe mga kasombreros, para sa atin ay Kathden lang sa kala mga kasombreros, and kung desisyon ni Sir Daniel Padilla, kasi marami rin nagsisalabasan ng mga videos na magkasama sila privately mga kasombreros. So yun po, sa mga hindi po nakakilala kay Ma'am Kyla Estrada, siya po ay anak ni ni Ma'am Janice de Belen, kaya John Estrada. So si Ma'am Kyla ay isinilang noong March 16, 1996. Si Ma'am Catherine naman ay March 26, 1996 mga kasombreros. So magkalapit lang sila, 10 days lang yung pagitan ng kanilang kapanganakan mga kasombreros, ni Ma'am Kyla at saka ni Ma'am Catherine Bernardo. So parang una yata siyang nag-appear doon sa kanyang pinakaunang teleserye. Sinesearch ko lang po kasi hindi po ako nakasubaybay talaga dito. Sa Kathden lang po talaga tayo. Viral Scandal 2021, yung kanyang pinakaunang series mga kasombreros na nag-appear siya sa TV. Tapos next dito sabi ay Linlang noong 2023. Tapos Can't Buy Me Love mga kasombreros. So kung masaya sila, good for them. Pero sana ito nga yung sasabi natin na dapat mag-settle, ang relationships, hindi trial and error. So baka after how many months or years na naman ay maghihiwalay na naman mga kasombreros. So it's not a good example. Unlike sa Kathden kasi na talagang they're waiting for tamang season na mag-on, na mag-girlfriend, boyfriend, and then mag-aasawa. So ganun mga kasombreros. So for now they're keeping and by the way abangan niyo yung next vlog natin, may singit ko lang kasi sobrang ganda. Bagong bahay ni Sir Alden, nagsalita na siya, and then yung flower na parang yung birthday bouquet na binigay niya kay Ma'am Catherine, parang pinost niya ulit mga. So abangan niyo yan. Pina-excite ko lang kayo sa sa portion na ito mga kasombreros. Tapos ito yung next item natin. So may yung Korean actor, gusto pala ito makatrabaho si Sir Alden, si Sung Hoon. Si Sung Hoon mga kasombreros ay isang Korean actor na nagkaroon siya ng interview with Tito Boy Abunda kahapon. So meron siyang interpreter, pero nakakaintindi siya ng konting English tapos Tagalog. So si Sung Hoon po ay isang Korean or South Korean actor mga kasombreros, na parang sikat din siya doon mga kasombreros sa South Korea. Tapos ay may mga dramas in series din siya na ginawa na doon sa dito sa Korea mga kasombreros. So marami na rin siyang nagawa na mga movies and series and games mga kasombreros, kasi parang he started his career noong 2011 mga kasombreros sa television. Marami na siyang nagawang pelikula at saka Running Man, ang dami na rito nakalista mga kasombreros, according sa
may drama list ng Korea mga kasus. And is 42 ha. 42 years old na si Sung-hoon. So kung kaya dito accomplished at saka marami na rin siyang nagawa na pelikula. So sikat siya sa Korea mga kasus. So ang nakaka-touch kasi gusto niya makatrabaho. So maliban kay Alden Richards ay si Ma'am Marian Rivera. Gusto niya pa makatrabaho mga kasembreros, no? Ang cute lang. Kasi nga, ito yung dito, sikat na sikat si Sir Alden mga kasembreros sa Korea, no? Iba talaga ang level ni Phenomenal Box Office King. And then ito, so may isang post dito, no? Na parang si Ma'am Catherine ay nasa labas ng bahay. Tapos, naka-black siya. Tapos, cap mga kasembreros, tapos parang running shoes or rubber shoes mga kasembreros. Tapos parang ginawa nila ng voice over na sasabi dapat marunong tayong bumitaw, tapos dahil mas okay na maging malungkot ngayon kaysa magdusa sa panghabang buhay. Sabi nga dito mga kasus, parang nakasama siya. So ang taong never kang minahal sa taong hindi ka kayang ipaglaban. So parang ganun mga kasus. Tapos ang lungkot ng ang lungkot ng background music. So, alam ko matagal na rin tong video na ito. Ginawan lang nila ng parang voice over at saka background na malungkot na music mga kasembreros or malungkot na sound. So, ayun, finally nakarating na pala si Sir Alden. Nagkaroon siya ng recent interview with the Scavolini, pero yung mga details nito ay mamaya ko pa i-spill mga kasembreros, no? So pero yun po, naka-gray siya dito, tapos parang umattend siya agad ng event na ito with Ma'am Tony Gonzaga. So yung details ng kanyang bahay, kung saan, basta mamaya sa mga kasama, mamaya ko yung sa kompletong vlog niya mga kasama. And then ito part ng kanyang Instagram stories, no, at saka posts pa. Itong mga kuha pa niyang snapshots mga kasama or ni Ingo, no? Ingo Adventures na parang vlogger siya dun sa Italy, tapos siya yung nag-accommodate. Parang ito yung shout-out niya nung nakaraan na vlog natin mga kasembreros. Nag-shoutout siya kay Ingo Adventures na sila yung nag-accommodate at saka kay May mga kasembreros, no? So, dito, siya yung nag-cameraman and so on mga kasembreros dun sa adventure ni Sir Alden sa Italy ng pagbibisikleta nga, no? Sobrang cute lang. Grabe, no? Kahit saan ka mapunta, parang sarap sa pakiramdam na may sasalo sa'yo at saka magpapatuloy. And of course, na maliban syempre sa kaya nila ma-afford yung hotel or accommodation. Pero iba kasi yung talagang kapwa mo Pinoy yung naandun mga kasembreros. Parang nasa Pilipinas ka lang din kahit nasa ibang bansa ka mga kasembreros. And then ito, next item natin. So si Sir Alden, another Instagram story nitong parang white flower. Hindi, ginawa nilang animation yung white flower mga kasembreros. And then ito, next item natin. So si Alex Roman, no? Si ito galing sa post ng Myriad Entertainment mga kasembreros or Myriad Incorporated. At saka Alden Trendsetter yung Out of Order. So actor, producer, director as Alex Roman, no? Si Sir Alden or OOO mga kasembreros. So yun po, no? So si Sir Alex Roman, abangan natin ito mga kasembreros sa mga susunod na kabanata at saka susunod na episodes mga kasembreros. So in the meantime, so yun lamang mga kasembreros sa ating Captain items, pero abang pa kayo kasi malupit ang ating next na items. Na-miss yata ni Tisoy si client kasi pinost niya yung flowers na dinala niya dati kay Ma'am Catherine during her birthday. So pero ngayon sa vlog na ito ay yan lang po muna ha, at saka sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today, September 18, 2025. Thursday na po, no? Ang bilis ng panahon. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, is sobrang ganda po nito mga kasembreros ha. Ang title natin at prayer na din ay Ilayo Mo Po Ako. Psalms 120 verse 2. Deliver my soul, O Lord, from lying lips and from a deceitful tongue. So ito yung ating prayer mga kasembreros, no? General prayer po natin ito na ilayo tayo ng Panginoon sa anumang kapahamakan na dulot ng pagsisinungaling at ng dila mga kasembreros na walang preno. Minsan yung mga talagang mabunganga mga kasembreros ay dyan po nagmumula yung away
Diyan nagmumula yung tawag dito, yung misunderstanding and quarrel, no, at saka fight, mga kasembreros. Maaring sa tahanan, maaring sa trabaho, maaring sa kung saan, mga kasembreros, no, mga random people, for example, mga strangers ba dyan. So kapag tayo po ay walang peno yung bibig natin, madali tayo nakakahanap ng kaaway. So ang prayer na ito ay dalangin, no, ni King David, mga kasembreros, sa Panginoon, na kung saan ay deliver siya sa mga kasinungalingan, sa mga falsehood, mga kasembreros, at saka sa mga deceit, no, mga panlilinlang. When the psalmist asks to be saved from lying lips and deceitful tongues, they are seeking protection against those who speak untruths and spread falsehood. So, yung mga kasinungalingan, mga kasembreros. Dito minsan pumapasok yung sa isang pamilya or sa isang magkaibigan. Kapag merong betrayal, kapag merong pasa-pasa ng impormasyon, pasa-pasa ng chismis, pasa-pasa ng tawag dito ng kwento-kwento ba, no? Dito nagmumula yung away ng magkapitbahay, for example, na magkaibigan, and so on, mga kasubas. Kasi yung pagpapasa-pasa ng mga maling impormasyon, tapos kasi marami ang nag-away sa maling akala. Akala ko kasi ganito, akala ko kasi ganyan. So kung hindi natin na-verify, hindi natin mali pala yun. So doon na magmumula, no? Yung marami ang nagpapatayan, marami ang relasyong nasisira, mga kasembreros, dahil lang sa maling akala. So maling informasyon, mga information. This plea is a reflection of the psalmist's desire for truth, honesty, and integrity in their interactions with others. So we deserve the truth, no? As the Bible says, kailangan natin ng katotohanan, and we deserve the truth, mga kasembreros. Every single individual sa planetang ito, mapabata ka man, matanda ka man, teenager ka man, Gen Z ka man, Gen X ka man, so any form of human life ay deserving ng katotohanan. Let's say yung batang inampon, no? Deserving din niyang malaman yung katotohanan na inampon siya or adopted. So by the way, yung adoption ay pinakamatamis na salita, mga kasembreros, or isa sa pinakamatamis na words sa mundong ito, because a certain family wanted you to be part of their members, mga kasembreros, or their family. So isa yun sa pinakamatamis, no, na word. Actually, it's not a bad word, no? Hindi siya degradation, hindi siya demoralization, yung word na adoption, mga kasembreros. Kasi kung gusto mong adapt ng isang bata, no, ay ibig sabihin gusto mo maging part siya ng iyong family. So siguro nagiging mali lang yung perception, at naging pangit yung perception ng tao kapag narinig yung adoption. Adopted ka lang, anak ka lang sa sa labas, parang ganun, mga kasembreros, no? Putok ka lang sa buho, parang ganun yung mga terms, mga kasembreros, di ba, ng mga tao. So actually hindi, no? Talagang yung adoption, it's a sweet word, no, na nagre-represent ng love, mga kasembreros, because marami naman ang gumagawa, no, na mag-adopt, kasi marami rin naman ang iniiwan na magulang, no? Nagiging orphans sila, mga kasembreros. It also highlights the pain and harm that can be caused by deceitful words and actions. So ang psalmista dito ay nag-express ng kanyang pananampalataya at ng tiwala, mga kasembreros, sa Panginoon, na isi-shield niya, kumaga pa, ilalayo siya sa mga gantong and deliver them from the dishonesty and untruths, mga kasembreros, or deceits, mga kasembreros, or falsehoods. Kasi talagang delikado kung ikaw ay namumuhay sa hindi totoo, mga kasembreros, parang namumuhay ka sa kasinungalingan, hindi full, hindi ka human being kapag ikaw ay namumuhay. And of course, no, hindi sa Panginoon ang kasinungalingan. It is from Satan. It serves as a reminder of the importance of honesty and the negative impact that deception can have on individuals and communities. Through this verse, we are encouraged to seek refuge in God when faced with deceitful behavior, and to strive for truthfulness in our words and actions. So reflect on how these words. So napakaganda ito, mga source, kasi minsan, di ba, yes, we are praying for blessings, we are praying for grace, we are praying for favor, we are praying for this, for that. So sometimes we have to
kumbaga pa, we have to pray na ilayo tayo sa mga masama. Mailayo tayo sa mga, wag tayong ipahintulot ng Panginoon sa masama, especially sa mga kasinungalingan, sa mga, sa mga panlilinlang mga kasunod. Kasi nature ni Satanas yun yung panlilinlang, yung kasinungalingan. So kung tayo po ay nagsisinungaling, we are children of Satan. Kapag tayo po ay nasa katotohanan, tayo po ay nasa side or mga anak ng Diyos, mga kasus. Because kung sino ang tatay natin, kung sino ang family natin, yun po yung ating sinusunod, mga kasus. Kung sino ang magulang natin, so yun po yung ating sinusunod at saka ginagaya. So as simple as that. So we are Christ-like and we should be Christ-like, mga kasus, not Satan-like. Kasi kapag naka-Satan ka, ay you are living sa kasinungalingan. The destructive power of deceitful speech is not to be underestimated. So wag nating underestimate yung konting sinungaling naman, konting ano lang naman to, no? So minsan yung magkapatid, mga magulang, mag-asawa, magkaibigan, no? Talaga nag-aaway sila kasi may mga betrayal, simple betrayal na nauwi sa hidwaan, mga kasmers. And according nga sa James 3:6, malinaw na sinasabi dito na yung ating dila, no, ay isang potent force capable of wreaking havoc. Kung pa yung ating dila, 3 inches by average lamang ang ating dila, pero yan po ay nakakapagdulot at saka pwedeng pagsimulan ng apoy, pagsimulan ng away, pagsimulan ng gulo, mga kasembres. Deceit has the potential to portray or to erode trust, sow discord, and inflict lasting harm on relationship and communities. So pwede siya magtanim, ang dila natin at ang kasinungalingan, pwede siya magtanim, mga kasembreros, ng galit at saka conflict, no, sa ating community, especially sa ating pamilya, mga kasembreros. The psalmist's plea serves as a poignant acknowledgement of the insidious nature of falsehood and the need for divine intervention in combating it. So kailangan maging proactive tayo ba na we should hate, no? Kailangan parang isipin natin pupo yung kasinungalingan at saka yung panlilin lang, mga kasembreros, kagaya ng korupsyon, no? Kailangang i-hate natin, kailangang kamuhian natin. We should abhor, no? We should hate and we should be hateful, mga kasembreros. Kung parang isipin natin pinakapangit, mga kasembreros, or pangit siya na mag-exist sa ating buhay. In a world rife with information and dishonesty, the message of Psalm 120 verse 2 remains as relevant today as it was in ancient times. So yun nga, no, talagang relevant, mga kasembreros. Kasi ang salita ng Panginoon in general, timeless po yan. Wala pong hindi po ibig sabihin na relevant siya ngayon, bukas hindi na. Ang salita po ng Panginoon sa Biblia ay relevant at saka related at saka connected sa ating buhay, because yun yung design niya, mga kasembreros, no? Ang Biblia was designed to be with people and to be yung magiging guide, magiging pagkain, magiging reminder ng kabutihan at pag-ibig ng Panginoon and paano tayo mamuhay sa ating buhay bilang tao, bilang mortal being. So ganun po siya. So kapag merong tao na nag-exist sa mundong ito, ibig sabihin kailangan din ng taong iyon, no? Parati na parang kasuotan, mga kasus, ng Biblia, ng instruction, ng guidance at ng complete package kasing Biblia, mga kasembreros. You cannot just say na nakakatulong na siya sa aspect na ganito dito. Hindi po, sa lahat ng aspects po ng buhay natin, kaya spiritual, physical, mental, financial, no? Kasi nakatulong siya sa wisdom talaga, mga kasembreros, no? Tinuturuan tayo pang mag-handle ng pera, ng ating kayamanan, and so on, mga kasembreros. And sa lahat, mga kasembreros, na aspect relational, lalo po kung paano natin ituring at saka tratuhin ng ating pamilya, ang ating kaibigan, ang ating asawa, kapatid, and magulang, and so on. So ganun siya, mga kasembreros. That is why the Bible is not just a book. Okay? It's a transformative book, mga kasembreros, powerful and sharper than two-edged sword, mga kasembreros, na nagpa-penetrate sa ating soul, sa ating marrow, and so on. So ganun po siya ka-powerful and relevant sa ating buhay. So dapat parang damit siya na hindi tayo mabuhay sa mundo ito na walang damit, mga kasembreros, not unless maligo. Pero syempre exempted yun, no? So ganun po siya. So parang siyang balat na lang. So parang balat natin na dapat nandyan parati sa atin, mga kasembreros. So hindi naman ibig sabihin na parati mong dala-dala, no, yung printed, hindi po. So parang nasa puso't isipan natin. So we can follow, we can be reminded, mga kasembreros, saan man tayo mapunta, sa opisina, sa trabaho, sa palengke, sa park, and so on, sa malls.
kung saan man tayo mapunta, kagaya nating balat na daladala natin mga kasunod sa ating katawan. Alright, salamat sa ating word of God ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at pagkamuhi sa kasinungalingan at panlilinlang mga kasunod. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasunod. Paalam po. I love you all.